Okay, Jonah chapter 1, verse number 3. Verse number 3. Chapter 1, verse number 3. Okay, kapila na nato or ako mismo, murag nakawali na ako kadaghan siguro ani. Okay, mamarog ta? Kung iyon tayo sa pagmamarog. Jonah chapter 1, verse number 3. Dungan to sa pagbasa. Ready, go. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat kaayo sa kagabion. Daghang salamat, good Lord, nga kami magihatod diri karon sa imong balay lang puanan, Ginoo, aron sa pagpaminaw na pud sa imong pulong. Tabangi kami, Lord, nga mag-focus kami sa pagpaminaw sa imong pulong karong gabion na, Lord, ug among tagsa-tagsa nga kasing-kasing nga among giampo gid kanimo, Lord, nga ikaw makapasaylo gyud sa mga kalapasan nga among nabuhat diha kanimo. Hiloy kami, Lord, pinagi sa balang dugo ni Kristo nga mahimo kaming angayan karon sa pagdawat sa imong pulong, sa pagbasa sa imong pulong, ug labi na gid, Lord, sa pagkat-on sa imong pulong, Lord. Tabangi nga matag-usa nga makaangkon og kasing-kasing nga willing mobuhat gyud para sa imong kaymayaan gyud, Ginoo. We pray, Lord, sa karong gabion nang ikaw makagiya pod kanako sa pagwali sa imong pulong nga sayano, Ginoo, nga mawali imong pulong, Lord. Og ni pastor pod ikaw maka-strengthen, makahatag wisdom pod nga imong pure nga pulong may mawali gid karong gabion na, Ginoo. We pray, Lord, nga ang pag-share na ako karon nga naay makatuna ng matag-usa ug among makinabuhi pod, Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, manglingkod. Giingon diha nga si Jonah, so familiar ta ani nga story man gyud, no? Nga about ni Jonah. Nga si Jonah, gisugo siya sa Ginoo. Basahan ko sa verse number 1. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So atong gibasa nga verse number 3, tinuod si Jonah, gisugo siya sa Ginoo, tinuod nga ning rose up siya. Sa verse number 3, giingon dira, but to flee. Wa siya ning tuman sa Ginoo. Ingon diha nga, Jonah, arise, bangon diha ug adto sa Nineveh. Pero si Jonah, ato nakita sa verse number 3, he rose up to flee unto Tarshish. So, ang title ni, Where Should I Go? Kung ikaw si Jonah, aning panahon na. Nga naa kay kasuko sa lugar nga Nineveh, kani mga salbahis, mga tawana, mga bully kani sila namo, nga mga walay puangod ni mga tawhana ni, niya pawalihan na inuon sa Ginoo. Grabe among kasuko ana niya, di wala ang kasuko sa mga Israel ba, muragi butang bitaw sa kasing-kasing ni Jonah. Ngayang giangkon tanan nga siya ang gidawdaog. Pero makita na to diya nga unsa kasuko gini Jonah nga mismo ang Ginoo na gid nagsugo niya, Jonah, dapat ari ka mo adto ka sa Nineveh. Mo arise ka, mo go ka, mo adto ka sa Nineveh para magwali ka didto sa pulong sa Ginoo nga imo silang pahibaw-on unsay wala ug unsay tuo. Imo sila pahibaw-on nga sala ni ug kani mao ni ang maayo, pero si Jonah ningon siya, but Jonah rose up to flee unto Tarshish. So, giingon diri, kung ikaw, asa ka moadto ka, where should I go? Number 1, to the world. Nga pareho ni Jonah, nga instead nga mo-go siya and preach the gospel or preach sa pulong sa Ginoo, nga pahibaw-on sila salang-sala, pero ang ilang gibuhat ni Jonah mismo is ni-flee siya. Di ko, Lord, mga salbahis na mga tawhana. Di ko, Lord, kay bati ang iyang nabuhat diri nako kana mga tawhana nga taga Nineveh. So, giingon Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa. Giingon pa nga diri ang Nineveh, ang Joppa on the other side ang Joppa. Padung sa Tarshish dito. Nga mosakay siya sa Joppa day, and he found a ship going to Tarshish.
to pay the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. So ato makita diha, kung mo go against ta, or kung mo go ta sa kalibutan, way gid para ato sa kalibutan. Nga naman, si Jonah mismo niingon diri, so he paid fare thereof. Kung di ni magasto ang imong kwarta magani or imong bahandi aning kalibutan na, mismo ang imong kinabuhi. Mao'y paninglon sa kalibutan. Kung mugo ta sa kalibutan, naay gyoy makuha diri nato. Kung di pa gyud ta mabalik dito sa Ginoo pagyud, basin come home my child na ni. Come home my child. Murag din mangyud ka mapuslan sa akong buluhaton. Kay nagpagamit na gyud ka sa kalibutan. Nga mapariha unta ta ni David ba, makasa si David, mangayog pasaylo si David. Nga kinasingkasing, nga naay guilt gyud sa iyang kasingkasing nga, Lord, ako gini. Kaysa dihang natintal si David, wa man siya nibalik. Nangayo man siya pasaylo sa Ginoo. So makita nato diha, mupay gyud ta. Ato sa kalibutan hantod mahurot ta. Para sa giwali paglasan di ang prodigal son, wa siya ni uli, hantod wa nahurot. May gani napay kinabuhi nga nabilin. Kung kita mo ato sa kalibutan basin, one ay kinabuhi nga mabilin diretso sa langit ta. Kung langit gyud. Aw langit oy kay kuan man. Pawalihon man sa pulong sa Ginoo. So makabalik ta nga naay kinabuhi or wala na kinabuhi. So kung ato ta sa kalibutan against the will of God gina siya. Kita pa ang mubayad. Verse number 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. So, kita, mubayad ta, ug ang ubang tao pagyud madamay sa atong pagka-disobedience sa Ginoo. Makita na to diha, ang barko hapit or may susama, so that the ship was like to be broken. Hapit na maguba gyud. Pirma na lang sa wate siguro para malunod to. Na mao na ang mga tao nga nasakay po didto sa gisakyan ni Jonah is nadamay sila because sa pagka-disobedient ni Jonah. Kung kita pod mo disobey ta sa Ginoo, dili ta mutuman sa gipabuhat sa Ginoo diri nato, naigi mga tao nga madamay. Nahantay mga tao tungod sa imong pagwali sa pulong sa Ginoo, makita nila ang kalahian nimo, pero on the other side man ta, ang may tabo, damay sila. Atong mga anak, dako gitang factor, mga parents gyud, nga madamay ang atong mga anak sa atong gipangbuhat. So decide ta, unsa man decision nato, mo go against ta or mo go to the flow ta sa will sa Ginoo. Verse number 5. Nadamay ang ubay na. Verse number 5, then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it off them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Kita kalmar kita sa itong kinabuhi. Okay, madi akong kinabuhi. Day, wa ko nintuman sa pulong sa Ginoo, wa ko nintuman sa nang kabubuton sa Ginoo, wa ko sa kabubuton sa Ginoo. Okay ra man akong kinabuhi, pero ang mga tao sa imong palibot nakonsimi na. Ang ilang mga kabtan, naunsa naman akong naunsa naman si Papa, naunsa naman si Mama akong kinabuhin, instead nga padung unta sa kabubuton sa Ginoo, wala ta kabantayan na. Pero matingalan ta nganong kinabuhi sa akong anak. Ngano akong kinabuhi, wala na kalipay. Nganong wala na ko'y love sa pag-ara sa simbahan, wala na ko'y gugma sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Wala na ko'y ambot, nganong nag-devotional pa mangyud ko, nga murag din amang gini maklaro. So, makita na to dira nga ang mga tao sa atong palibot is nadamay na gyud.
Kita di ta ka-feel because natulog ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Paspas ba kayo? Tug dayon. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Nanay mong chinilas na, di ba tayo? O sleeper, arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. Kita, nangatulog na ta, pero ang mga tao sa atong palibot is nakonsimi na gyud sa atong gibuhat nga desisyon. Nga mismo sila, wa sila kabaw. Ngano man ni? Ngano itong kinabuhi nga wa may panalangin. Nya, ang side pagyud sa atong pamilya pagyud, wa pagyud ni tuo sa Ginoo pagyud. So swerte malas na lang ni. Ari patay na lang nila gyud. Kasi wa man sila Ginoo. Nanawag gud sila sa ilang Ginoo gud. Nya kita noon nga kita ang Kristohanon, kita na ay pulong sa Ginoo nga dapat ato iwali unta sa mga katawhan. Pero unsay nahitabo? Sila nadamay na. Wa sila kabaw ngano. Because atong decision nga wala sa kabubuton sa Ginoo. And they said everyone to his fellow, Come and let us cast lots. Nawa, nagharipatay na gyud. That we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and lot fell upon Jonah. Bisan unsa pa nakangilngig sa ilang Ginoo diha, mas ngilngig pa gyud ang Ginoo nato. Ginoo ni Jonah nga tura ay akong badlungon nga anak ay wa ning tuman sa akong gisugo niya. So unsa ka subo no? Pero nailahan nila nga si Jonah. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation, and whence comest thou? What is thy country, and of what art thou? What people art thou? So sige pangutanan na si Jonah because di mo siya mutugan. Nasiya ang hinungdan. Verse number 10, Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Willing ba ta mo confess po nila? Ako bitaw hinungdan ani. Ako, verse 9, And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which had made the sea and the dry land. Then verse number 10, Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. So makita na to ani nga willing bata pod mutugan. Na pwede man mamakak si Jonah ni na pod. Basin din na bagyo no. Basin moingon diri, din a like to be broken, mabroken na gyud. Ma-shipwreck na gyud to sila. So nadamay na gyud, naguba na gyud, nangamatay na gyud ang mga tao kung wa pa gyud nitugan si Jonah. Sa iyang identity niya. So kita, kung adto ta padung sa kalibutan, hutdan batag kinabuhi sa kalibutan, kita ang mo gasto or ang atong kinabuhi mabroken, mas ma-feel pagyud sa mga tao sa atong palibot. Because wa ta ni obey diha sa Ginoo. So where should I go? To the world, pareho ni Jonah, or to God? Sa verse number 11, Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may become unto us? For the sea wrought and was tempestuous. Kingon diri sa verse number 12, ato sa basahan pod. And he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea become unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. So willing ba ta mo admit o mobalik sa kabubuton sa Ginoo? Kay si Jonah naa na siya sa iyang comfort zone niya. Tuo gudayon. Hay salamat di ko kawali. Dito sa Nineveh mga salbahis bagay itong mga naong nga to. May na dire sa padung ko sa Tarshish kay nindot pa dito. Nagduyan-duyan pa mi dire kusog kay duyan dire.
pero ang mga tao sa palibot niya is nahasol na niya, pero nakita na to si Jonah dere na willing siya nga ni-admit sa iyang sala. Wa siya na makak, willing siya nga mo go back siya sa kabubuton sa Ginoo, pero dili siya komportable nga pahitabo. Ikaw kuno ilabay lang siguro ko sa dagat, nya tagal lang ko sa babida siguro. Or higti lang ko ba nga maguroy-guroy lang ko sa barko. Pwede man na ang condition, pero giingon gid dire, ilabay ko sa dagat. Kay ako mong gihinungdan ani. Ako ginatagakan, mutug-an na lang gud ko. Kay ako natagakan sa kaslats man gud. No choice ko, pero si Jonah makita na to dire, willing gid siya because dihang nalabay siya sa verse number 13. Nevertheless, the men rowed, napa sila gibuhat day, wala pa nila gilabay. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land. So napay effort ang mga tao, but they could not. For the sea wrought and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord. Awa, ang ilang kuana na, giampuan na nila ang tinuod nga Ginoo, and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. So ang katong mga tao sa iyang palibot, because si Jonah, willing siya, willing na lagi ko. Yan yung itambog dito sa dagat. Pero ilagi paningwa, pragbutan man sa tawhana siguro. Ato sa ni paningkamutan, nga mo ato sa mamasa, kay para din ni mamatay, nga ato na ilabay. Pero wala na sila mahimo. Gido na nilang ilang all, nga ilang naganahan na sila ni Jonah, ganahan sila maluwas si Jonah sa ilang pamaagi, pero ang pamaagi gyapon sa Ginoo ang mahitabo. Ang kabubuton gihapon sa Ginoo ang mahitabo. So they took up Jonah, wa sila choice, because ang kabubuton sa Ginoo dili padtuon si Jonah sa mama pinaagi sa barko, apan itambog gid si Jonah. Ipakuha gid siya sa iyang comfort zone niya nga mao ang barko. Nga naay mga tao nga ni support unta niya. Pero wala na mahimo. Ang answer is ang kabubuton sa Ginoo nga itambog gid siya. And cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. So pagtugkad lang sa sinina siguro ni Jonah or sa kumagko ni Jonah, hunong dayon ang bagyo. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. So kung mo-go back ta sa kabubuton sa Ginoo, mo-go back ta sa Ginoo, kung asa ta padong, dapat padong unta ta dito sa Ginoo, sa gisugo sa Ginoo diri nato. Willing ta mo admit o mo go back adto sa Ginoo, ang mahitabo sa uban, mo balik pod sila sa Ginoo. Sa nahitabo nila, imbis nagampo sila sa ilang Ginoo diri, pero nahitabo sa verse 16, gingon diha, niampo na sila sa tinuod nga Ginoo. If willing lang gid ta mo admit, willing ta nga mo go back, ang uban pod mo balik pod sila sa tinuod nga Ginoo. So I hope kung asa ta padong mga sa atong kinabuhi, dapat padong ta sa kabubuton gid sa Ginoo. Dapat padong gid ta sa Ginoo, dili sa kalibutan. Kay wala gid para ato sa kalibutan. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa kagabion. Salamat Lord sa kinabuhi ni Jonah. Nga bisan sa iyang pagka-disobedience da kanimo Lord, nga nagyapon kami pagtulunan nga mo nakatunan Lord. Daghang salamat kaayo nga ang imong pulong gyud nga dili gid magkulang diri sa among kinabuhi, sa pag-guide, sa paghimangno diri kanamo, nga unsa ka kanindot gyud nga alagaran Lord sa among kinabuhi. Tabangin lang gyud kami nga naay kami mga pagtuo nga magtubo diha kanimo Lord, ug nagdepende ra gyud diha kanimo Ginoo. Amo itugyan tanan diha kanimo karong gabi una sa pagpaminaw sa imong pulong, ug tagay kami kalipay Lord God sa pag-obey ug pagtuman sa buhat sa imong mga pulong Lord. In Jesus name we pray. Amen.